So ayun mga pare. Papunta na kami ngayon sa sa ano yun? Dongwamen Forbidden Palace. So ayun na guys, ang lamig na naman. Dito ba yung usap? Yaharo! Welcome to my nonsense vlog. This is Jaggy at ang ating itinerary for today is ang Forbidden City. Matatagpuan nga pala ito sa Beijing, China. Pero bago ang lahat, humanap muna tayo ng makakainan. Ang oras nga pala ngayon is around 7 AM ng umaga. Alas 9 pa yung meetup namin ng tour guide namin sa Klook. Kaya naman, kumain muna kami sa isang local restaurant dito. Karamihan nga pala is mga noodles yung hinahain nila dito. Pero wag kayong mag-alala dahil sigurado akong mabubusog kayo sa laki ng serving at siksik ng mga sahog na mga pagkain nila dito. Perfect na perfect rin to lalo na sa panahon na pumunta kami is winter. Talaga nga namang napakasarap higupin ng sabaw. At nagpatuloy na nga kami sa aming patutunguhan. Pero kita nyo naman madilim pa rin. Pero alas 8 na ng umaga niyan guys. Isang oras na lang bago yung meetup namin. Pero tingnan nyo naman, parang maghahapon pa lang yung oras. Okay, weather check muna tayo guys. Ngayon ay negative 3 degrees. Kung pupunta kayo dito ng mga December to March, nako, dapat patong-patong ang damit nyo at magdala kayo ng mga makakapal na jacket dahil siguradong giginawin kayo. Huwag nyo rin kalimutan yung mga nilalagay sa tenga, yung mukhang headset ba? Headset? I mean yung nilalagay sa tenga para hindi ginawin. Mag-gloves din kayo. Actually yung pa ako nga kasi hindi naman pang heat tech yung medyas ko. Grabe parang nanigas yung pa ako sa lamig. Siya nga pala, ang tour namin is binayaran namin ng 800 pesos. Bali sa mismong Forbidden City lang siya. Kasama na yung ticket doon and from 9 AM to 12 PM. At andito na nga kami sa mismong meet-up place. Nagmuni-muni muna ako guys at naglibot-libot dahil dito pa lang napakaganda na ng mga makikita mo. Sobrang classic ng mga bahay. Old town yung itsura, yung parang ilog nila nag-yelo. Medyo malayo-layo din pala yung lalakarin mo from our meet-up place to Forbidden City. Imagine nyo, yung gate nila from main gate is napakalayo guys. Gaano kaya kalaki tong Forbidden City na to para abutin kami ng halos 8 minutes sa paglalakad papunta pa lang ng gate. At dito na is medyo tanaw mo na yung pinaka main gate ng Forbidden City. At ito na nga yung itsura ng front or ng pinaka-entrance nila para makapasok kayo sa loob. Grabe. Entrance pa lang talaga nga namang sobrang luwang na nitong Forbidden City. At napakaraming tao rin guys nung pumunta kami. Kanina nung dadaan kami dito, ang daming nakapila. Nakapasok lang sila nung bago mabidyoan. Bago nga pala kami pumasok sa loob is binigyan muna kami ng 10 minutes time para mag CR muna or gawin yung mga kailangan yung gawin dahil mahirap humanap ng CR sa loob. So eto guys, from entrance to CR nila dun sa labas, ganyan kalawang lalakarin mo. At eto na nga, papasok na nga kami sa loob, pumila na kami. And bibili pala muna ng ticket yung aming tour guide bago kami makapasok. So parang maghihintay lang muna kami doon sa loob habang hinihintay din yung ibang mga kasama namin.
At eto na, pagtawid natin sa malaking gate, boom! Bubungad sa yung malawak na courtyard at yung mga engranding gusali na may gintong bubong. Sobrang surreal ng feeling, parang nasa historical movie ka. Nakakakilabot isipin na dati, emperador lang at mga piling tao ang pwedeng dumaan dito. Ngayon tayo mismo yung naglalakad sa parehong lugar. Feeling ko emperor din ako tuloy. Charot lang. Siya nga pala, ayon sa aming tour guide, ang Forbidden City daw na matatagpuan sa Beijing, China ay isa sa pinakamahalagang simbolo ng sinaunang kapangyarihan ng imperyo ng China. Kahit nga daw ang mga sahig nito ay may espesyal na brick na ginamit, mahirap itong sirain o hukayin, kaya hindi madaling makapasok ang kalaban mula sa ilalim. Nakakatulong ito laban sa tunneling o lihim na pagpasok. Tinawag itong Forbidden City dahil noong unang panahon, mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok ng karaniwang mamamayan. So bawal pala ako dito noong unang panahon. Tanging ang emperador, kanyang pamilya, at piling opisyal lamang ang may karapatang makapasok dito. Mapapansin ang dominanteng kulay pula at ginto. Ang pula ay sumisimbola ng kasaganaan at swerte, habang ang ginto ay para sa kapangyarihan at pagiging banal ng emperador. Grabe talaga ang lawak nito. Hindi ko inakala na ganito kalaki ang Forbidden City. Parang bumalik ako sa sinaunang panahon habang naglalakad dito. Every corner picture perfect. Walang sayang ang naanggulo. Ang daming history. Bawat pader may kwento talaga. Isipin mo habang naglalakad ka sa Forbidden City. Isipin mo bawat design kahit saig pa ay bahagi na isang malaking sistema para protektahan ng emperador. Hindi lang ito palaso, isa rin tong highly planned na fortress. Sabi nga rin pala dito is meron itong 900 na gusali at libo-libong silid. I mean, ilang emperador lang yung nakatira dito pero ganun karami yung silid nila. Wow! And isa pa sa mga napansin ko dito is halos lahat ng mga silid ay may simbolo ng dragon. And nakita ko nga at tinanong ko sa aming tour guide. Ang sabi niya ang dragon ay sinisimbolo daw ng emperador. Pinapakita nito na ang kapangyarihan, protection at divine authority. Para daw sa mga sinaunang Chinese, ang Forbidden City ay hindi lang tirahan. Ito ay banal na sentro ng kapangyarihan ng langit at tao, kung saan ang disenyo, direksyon at simbolo ay may spiritual na kahulugan. Para naman sa sariling opinion ko or experience ko, sa mga mahilig, curious or gustong malaman ng history ng lugar na to, masasabi ko na hindi masasayang yung punta nyo. At sa mga tao naman na gusto lang makakita or makahanap ng lilibutan sa Beijing, huwag nyong alisin sa itinerary nyo to dahil tinitiyak ko na magugustuhan nyo dito. Bukod sa napakalawak ng lugar, napakarami din ng mga bagay na na-preserve sa lugar na to, na sinisiguro kong pupungaw ng atensyon nyo. Makikita sa disenyo ng Forbidden City ang sobrang ayos at pagkakaayos ng bawat gusali. Ipinakikita nito na ang disiplina at sistema ay mahalaga para sa isang maayos na pamumuno at lipunan. Explore more, worry less. Kita-kits sa next trip.